Let's move for the next question. Ito. Asti Annalyn or Denisa. Ito, naging friend ko to since first year. Kasi kahit hindi kami classmate noon, pero kasama kami sa banda. Yung mga bandang sinasalihan namin, yung mga Twiller, gano'n. Kasama kami hanggang third year na sumali kami sa banda. Best friend ko rin to. Saksi din to sa mga paghihirap na dinaanan ko. Saksi din to kung paano nagsimula ang lahat ng paghihirap na naranasan ko sa buhay ko nung teenager life ko. So, hanggang ngayon, still click pa rin yung friendship namin kasi naging ninang pa ako ng anak niya. So, malaki na yung anak niya ngayon. So, ito yung tanong niya. Ano ang pinaka di mo malilimutan na nangyari sa buhay mo? Masaya man o malungkot? Uunahin ko itong malungkot. Kasi malungkot talaga nagsimula ang lahat. Hindi ko malilimutan na karanasan sa buhay ko or yung nangyari is yung pagkamatay ni Jason. Si Jason Carl Neri na classmate namin sa high school since first year until fourth year. Nung nagpakamatay siya, doon lahat nagsimula. Pasanin ko sa buhay, ang kalbaryo, miserableng buhay dahil dun. Pero hindi ko siya sinisisi. Wala siyang involvement dun. Nagsimula lang talaga nung namatay siya. Nung nagpakamatay siya. Doon lang talaga lumabas kasi parang lumabas din yung weaknesses ko nung time na yun. Doon ako parang nag-breakdown talaga. Yun yung naging simula ng lahat dahil sa all my life, siya lang yung unang tao na nasaksihan kong malapit sa akin na namatay. Kaya parang doon nag-breakdown ng lahat. Doon ako nawalan. Kasi naging mabait din kaibigan sa akin. Naging maayos din. Yung protective din yun sa akin dati. Kaya yun ang pinakamalungkot ng part sa buhay ko. Kasi aside sa namatay siya, hindi yun kagustuhan pa ng Panginoon yung pagkamatay niya. Siya mismo ang nagpakamatay sa sarili niya. Siya mismo ang kumitil nun. Nano rin yung buhay ko. Na ang laki din talaga ng impact. Kasi dun nagsimula lahat ng umabot ng 9 years. 15 years old ako hanggang naging 23. Parang nasabi ko na lang sa sarili ko na yun ang pinaka malalang sitwasyon na trauma sa buhay ko. Tragedy, trauma, basta ganun. Tragedies, mga malulungkot na part sa buhay ko. And next sa mga masasaya naman, of course. Pinakamasaya sa buhay ko is yung nanatili kaming matatag, matibay at buo ang pamilya ko. Kasi yung pinakamasayang part ko sa buhay ko, nakita ko kung gaano ako kamahal ang mga magulang ko. Nakita ko kung gaano ako kamahal ang pamilya ko. Kasi bata pa lang ako, kulang ako sa atensyon eh. Kasi ngayon nga nakafocus lang yung mga magulang ko sa negosyo before. Puro na lang kasi trabaho, pera, ganun. Pa rin naman sa amin yun. Hindi ko naman sila sinisisi, pero yun nga lang, kulang kami ng quality time, kulang kami ng bonding. Hindi lang kami kilalang mga anak nila kasi lumaki lang kasi kami sa mga katulong namin. Lumaki kami sa tita namin, sa mga pinsan namin, kung sino lang yung naging katulong namin dito sa bahay. Pero nung nagkasakit din ako, para kasi nasabi ko blessing in disguise din siya kasi nagkaroon din kami ng moments ng family ko. Parang wake up call na rin yun sa mga magulang ko na kailangan din namin ng mga magulang. Isa din sa pinakamasayang nangyari sa buhay ko, nagkaroon na kami ng open up. Nagkaroon na kami ng mga open session sa mga magulang ko. Nakikipagtsikahan na ako sa kanila. Marami na kaming quality times. Nagkakabanding na kami. Nagkakasundo na kami. Kung ano yung mga gusto ko, binibili nila. Kung ano yung kapag gusto kong gumala, sumasama na sila. So, parang isa sa mga pinakamasaya din yun sa akin. Hanggang ngayon, ganoon na rin yung relationship namin. Kasi yung relationship namin ng parents ko nung bata pa ako, hindi ka talaga kasi memorable eh. Kulang kami sa banding, kulang kami sa quality time, kulang kami sa moments, ganun. Pero after all naman, nangyari sa akin yun, doon na naging, although, pinakamitsa naman talaga siya sa buhay ko, pinakalamat naman, pero may magandang nangyari din naman, may magandang nadulot din naman sa akin, kasi yung stronghold ng family namin, andun na. Naging matibay kami, malakas kami, na doon ko mas nakita, mas naramdaman kung gaano ako kamahal ng parents ko. Mas willing silang mawala ang lahat. Wag lang ako. Kasi may time nga na umiyak ang mama ko eh. Grabe, share ko lang to. Nung time na gusto ko nang sumuko, wala na eh. Parang wala na yung katawan ko, gusto nang bumigay. Tsaka yung katawan ko, na ako na parang kulang na lang maging skeleto na lang ako nun. Tapos, namumutla na ako. Parang hindi na talaga ako yun. Parang hindi na talaga tao yung nangyari na sa akin sa sarili ko. Kaya sinasabi ko, gusto ko na sumuko. Sabi ko sa mga magulang, susuko na ako.
Tigilan natin to. Huwag na natin to ituloy. Pagod na ako. At saka ayoko na makitang mapagod kayo. Handa akong magsakripisyo. Mas okay pang mawala ako kaysa makita ko kayong napapagod. Pero, so far, sa ganun naman, pinakita ng mga magulang ko, grabe. Umiyak talagang mama ko. Sabi ng mama ko noon, iyakap niya ako. Kung sino man yung gustong kumuha sa'yo, kung sino o anong man yung klaseng gustong kumuha sa'yo, sasama ako. Yun, lagi, yun yung mga sinasabi ng mama ko. Sasama ako. Kasi buong buhay namin, pinagdasal namin na magkaanak kami. Pinagdasal ka namin na dumating ka sa buhay namin. Tapos kukunin ka lang ng kung sino-sino lang. Tapos hindi pa talaga tao ang gustong kumuha sa'yo. Sasama ako. Willing akong ibigay ang buhay ko para sa'yo. Kung saan ka man dadalhin, saan ka man kukunin, kung sino man yung gustong kumuha sa'yo, sasama ako. Eh yun yung pinakano sa buhay ko na, mahal ako ng mga magulang ko. Hindi lang pala talaga puro lang trabaho sila. Binibigyan na nila ako ng attention, binibigyan na nila ako ng time, binibigyan na nila ako ng panahon. Kaya yun yung pinakamasaya. Yun yung pinakamasaya sa akin, bestie. Next. So, eto. From my cousin also. Kay cousin Rian Kanupit. Pamangkin ng mama ko. So, ito yung tanong niya. Ano ang gusto mong mangyari someday? Gusto kong mangyari someday, ganun pa rin. Na-contact goal ko, family ko. Yung mama ko, yung papa ko, yung mapa ko. Gusto ko talaga sabihin ng mga buhay. Yung mga kapatid ko. Of course, kayo, mga pinsan ko. Kung mahintulutan ng panahon, kung darating naman yung God's favor ko, syempre, priority ko. Isa din sa mga pangarap kong tulungan kayong lahat. Kayong pamilya ko, kayong mga pinsan ko, mga tita ko, tito ko. Tsaka pinaka-more din sa akin yung mga soul ng mga tao. Kasi as a soul soldier of God, since nangyari na sa akin, marami na akong napapansin sa sarili kong pagbabago. Pagdating sa mga spirituality, parang isa din sa mga goal kong gusto kong mangyari talaga someday, na mabalik ang mga tao kay God. Kasi sobrang gulo na ng mundo, sobrang pangit na ng mundo ngayon. Kaya gusto kong tulungan ng mga tao, especially sa mga kabataan. For this generation, gusto ko talaga malapit sila kay God. Gusto ko talaga magkaroon ng organization, or parang gusto ko magkaroon someday ng charity or something na advocacy. Gusto ko magkaroon ng advocacy someday na matulungan yung mga tao na nalihis ang landas. Gusto kong mabalik yung mga tao sa kay God. Talaga, parang yun din yung calling ko at saka purpose ko sa mundo, na makabalik yung mga soul ng mga tao kay God. Kasi namulat na sila sa matinding influence ng demonyo sa mundong to. Kaya gusto kong makita ng mga tao o ng mga kaluluwa ng mga tao na may God talaga. May totoong God sa mundo. Kaya yun, isa sa mga yun yung someday na gusto kong mangyari talaga. Yun talagang on top goal ko for God talaga. Yun. Okay, of course, sa ate ko na tita ko. Asawa siya ng kapatid ng mama ko. Bunsong ate. Bunsong tita. At the same time, best friend ko. Kasing kalog ko, kasing extrovert ko rin. Kasing ingay ko rin to. Parang Armalite. Kung makadakdak, kapag nag-aabot kami, parang kami may sariling mundo. Talaga. Yung kami lang yung gumagalaw sa mundong yun. Kalog dito eh. Ito yung tanong niya. Para sa'yo, what is life? Yun lang. Ganun lang ka-simple. Kasi daw wala siyang maisip. What is life? Para sa akin, yung buhay. Yung magampanan mo yung purpose mo. Yung magampanan mo kung ano yung calling mo. Yung magampanan mo kung ano ka talaga. Kung para saan ka talaga. Kasi para sa akin, hindi ka lang basta nabuhay lang sa mundo dahil lang sa pangarap. Hindi ka lang para nabuhay sa mundo na tao-tao ka lang. Parang ganun. Yung parang nabuhay ka lang na, pinanganak ako, ganito lang ako. Yung ang totoong buhay kasi, ang meaning ng buhay is kung paano mo ginampanan ang role mo sa mundo. Paano mo nagampanan ang purpose mo. Paano mo nasagot ang calling mo galing kay God. Kasi para sa akin, natutunan ko sa buhay ko, minsan masasabi kong wasted, pero hindi pala. Hindi ganun, hindi wasted yung buhay. Kasi ang pinaka-untap lang talaga sa akin, yung
yung makilala na buhay kang may God sa puso mo. Kasi binuhay din tayo sa mundo eh. Yun yung purpose ni God, kaya may tao sa mundo kasi yung gusto niya, tayo, makakilala sa Kanya. Yun kasi yung purpose ng buhay eh. Yung nakilala natin ang Creator natin. Yun din talaga. Tapos, yung buhay mo na nagagamit mo na nasa kwenta. Yung nagagamit mo yung purpose mo, yung nabuhay ka sa mundo na hindi wasted, hindi nasayang, hindi parang patapon. Kasi, ginampanan mo kung ano yung purpose mo, ginampanan mo kung ano yung role mo, ginagampanan mo kung ano yung calling mo. Kaya yun yung para sa akin, yun yung ang buhay. Yun na yung sagot ko, what is life for me? Yun yung buhay ko. May pagsubok sa buhay para maranasan natin kung may God talaga. Kaya nga natin nalalamdaman yung hirap, yung bigat, kasi andyan siya. Kaya tayo nasasaktan, kasi may healer tayo. Yun, para sa akin. Kaya, yung buhay, talaga, nasa purpose mo yan, nasa reason mo yan kung paano mo ginampanan yung buhay mo. Paano mo hinarap ang obligasyon mo sa mundo na nagawa mo yung rule, yung purpose, yung calling, yung gift mo, yung paano mo nagamit ang buhay mo sa kagustuhan, sa will ni Lord for us. So, yun yung masasabi ko about life. Last 2 questions remaining bago tayo patapos. Ito. Ito. Ewan ko kung tanong ni ate kung may sense ba ito. Kasi sabi niya, napanood lang niya ito sa isang pelikula. Na hilingan ko siya ng tanong kung ano yung gusto niya itanong para sa akin. Galing to kay ate Sheena May / Rotay. So, hinilingan ko siya ng tanong. So, ito yung tanong niya sa akin. Kung guguho man ang mundo, ano ang unang gagawin mo? Kung guguho man yung mundo, syempre iiyak. Tatakot, magpanik. Siguro ganun. Pero, ito. Kung ano guguho man yung mundo, possible mangyayari na rin naman yun in judgment time. Syempre, number 1. Wala akong ibang masasabi dyan. Kundi gagamitin ko yung powerful weapon ko. Yun talaga yung weapon ko. Nag-iisang weapon ko lang talaga yun. Prayer. Kasi alam ko, kung guguman ng mundo, wala na akong maiisip kung ano pang bitbitin ko. Hindi ko na maiisip na, dalhin ko itong ganito, ganyan kasi naguguho na yung mundo, or else ikukolek ko pa yung asan yung mama ko, asan yung papa ko, asan yung mga kapatid ko. Siyempre, hindi na yun maiisip ng utak ko kapag ganun. Kasi, siyempre, go na yung mundo. Siyempre, ang maiisip mo na lang talaga prayer. Pagdasal mo lang talaga. Number 1 na dasal. Kung matatapos naman talaga ang mundo, kung ito na talaga end of the world, Lord, sana naman yung soul na lang namin. Yun na lang ipapagdasal ko. Kung maguguman ng mundo, end of the world talaga. So, isa sa mga ko na, if ever mangyari man talaga yun, prayer na lang. Prayer for the soul. Kasi yung mga katawan natin, pwede naman pag namatay tayo, hindi na naman babalik eh. Wala na yun eh. So, prayer for the soul na lang sa mga tao. Yun na lang yung ko. Na sana, pag end of the world na, makakabalik yung kaluluwa ng bawat isa sa totoong may-ari. Sa totoong may likha. Huwag naman kayong gumawa ng mga hindi magaganda. Naawa ko sa kaluluwa niyo eh. Diyos ko. Ayoko talaga. Nasasaktan talaga ako kapag may napariwarang buhay. Nasasaktan talaga ako kapag may pinipiling landas na hindi maganda talaga. Naawa ko sa kaluluwa niyo eh. Kasi totoo talaga ang langit at impyerno. Diyos ko, Lord. Literal, ako na matatakot sa inyo kasi literal na demonyo, mukha ng demonyo yung kaharap ko dati. Dragon na serpente na hindi mo ma-explain yung mukha. Tapos, Diyos ko Lord, for the long life na yun for the eternal life na yun, kung pipiliin yung maging masama, eternal life na kayo, di mo talagang impyerno na ipaputungan ng buhay nyo. Tsaka, Diyos ko Lord, kawawa kayo talaga. Yung, andun talaga lahat ng mga nangyari sa buhay nyo, nasaya-saya nyo sa mundo, tapos pagdating nyo sa impyerno, oh my God, salit-sari ng demonyong kaharap ninyo. Nandun na lahat ng mga hindi nyo gustong makita. Kalumal-dumal, kakilabot-labot ng mukha. Ay, hindi ko ma-imagine. Diyos ko, Lord. Basta yun. Okay, next. We are turning into the last question here. Special ata tong question. Last pick ka to. Hindi ko maalala anong question. Okay, let's move this. Wow. Makatadaan na talagang last question to sa akin. Okay, itong question niya. Kay Janelle to. Sa ex ng pinsan ko na si Bibi. Ito ang tanong niya. Kung papipiliin ka, mahal ko o mahal ako? Diba?
ko muna to. Ay, Diyos ko. Mga tanong niya sa akin kasi, ewan ko lang, curious ba siya sa love life ko, whatever. Kasi sabi niya, ano daw pipiliin ko, kung mahal ako. Tumapot na ako ng 26 years old, pero hindi pa ako na-in-love. Oo, nagkaka-boyfriend ako. May mga fling-fling boyfriend, pero sa isang taon, isang beses lang. Tapos, isang buwan lang din. Yun lang. Ganun lang ako makipag-relasyon dati. Pero hindi naman yung relationship para sa akin. Parang fling lang yun eh. Experience lang ako ng feeling may boyfriend. Ganun lang. Nagka-boyfriend lang ako ng matagal. 6 months nung pandemic. Ano lang siya. Parang ano lang ko lang siya. 1 semester lang. Siya lang yun. Siya lang yung pinakamatagal kong naging boyfriend. 6 months. The rest of all, from 2020, ngayon, naging 3 years na rin ako single. Pero, eto, sasagutin mo yung tanong niya. Kung mahal ko o mahal ako, kung saan ako papipiliin. Hindi pa ako nagmahal, pero mas pipiliin ko yung mahal ako. Kasi kung makikita ko sa lalaking yun na totoo ang pagmamahal niya sa akin, kung sincere siya, kung pure soul talaga siya, pure intention siya, mas pipiliin ko yung mahal ako. Kasi siguro mahirap mahalin ang taong yun kung ipapakita niya talaga ang pure intention niya sa akin. Yung pure soul niya, ipaparamdam niya sa akin kung ano talaga, kung gaano niya ako kamahal. Kasi mahirap sumugal sa lalaki kung hindi ka talaga niya mahal. Ayaw kong pumili sa mahal ko. Kasi kapag ako lang talagang nagmahal tapos yung lalaking yun, hindi ako mahal. Ang sakit nun. Ang hirap nun. Kasi kung ganong klaseng lalaki yung mamahalin ko tapos hindi ako gusto, hindi ako mahal, parang dinivalued ko yung sarili ko. Parang pinaba ako yung sarili ko. Kasi nagmahal ako sa tao o sa lalaking yun, hindi ako mahal. Hindi ako gusto. Ang hirap kaya nun, ang hirap kaya sumugal makipagmahalan o makipagrelasyon sa tao hindi ka naman gusto. Parang pilit kasi, parang pinilit kayo, o pinilit mo yung sarili mo na gusto ko kasi siya, mahal ko kasi siya, kaya gusto ko talagang mahalin siya. Pero babae kasi tayo eh. Babae ako. I know my worth, I know my value. Tayong mga babae, dapat alam natin yun. Kasi tayong mga babae, dapat tayo yung minalagaan, tayo yung minamahal, tayo yung pinipili, tayo yung mas siniseryoso, yung nire-respeto. Kasi kung tayo lang yung magmamahal tapos siya wala, parang wala nang kwenta yung buhay natin. Yung pagkababae natin wala eh. Parang tinapon na lang natin kasi nga mas pinili natin na mahalin yung taong yun kahit hindi tayo mahal. Kahit hindi niya tayo gusto. Kaya ito yung masasabi ko. Basta pipiliin ko talaga yung mahal ako. Kasi kapag dumating na yung panahon na makikita mo talaga ang hard work niya, ang effort niya, lahat ng gusto niyang iparating yung gawin niya sa'yo. Kung makikita mo sincerity siya, kung makita mo pure talaga siyang tao, mamahalin mo rin. Magugustuhan mo rin yun. Iibigin mo rin yun. Hindi pa ako na-in love, hindi pa ako nagmahal talaga ng totoo sa buong buhay ko. Kahit nagkaroon ako ng mga ibang nakarelasyon, pero relasyon lang yun, parang ano lang yun, parang puppy love na parang laro. Basta never pa ako nagsiseryoso sa relasyon. Basta, ano lang. Kasi never pa naman ako niligawan ng nagustuhan ko. Parang ganun. Kasi bihira lang talaga ako yun. Ang taas kasi ng standard ko sa lalaki, talagang gusto ko God person talaga siya eh. Man of God talaga. Kaya hindi ako basta-basta nagkagusto o umiibig. Siguro sa mga pelikula, parang doon ako naiibig ako. Pero sa totoong lalaki, hindi talaga sa personal wala. Kasi, I know my worth eh. Ayokong maghabol. Ayokong magsugal sa relasyon na parang walang kasiguraduhan kasi masasaktan lang ako. Tsaka isa pa, nagiging devalued yung sarili ko. We know our worth talaga. I know my worth, I know my value. Tsaka, alam natin kung paano natin papalagaan ang sarili natin as a girl, as a woman. Tsaka para kasi sa akin, masarap magmahal ng lalaki kapag God molded kasi. Mas maganda kasi magmahal kapag galing kay God. Kasi alam mo yung pag ganun, hindi mo kailangan baguhin yung lalaki. Hindi mo kailangan baguhin para lang sa gusto mo. Kasi kung galing siya kay God, kusa siyang gumagawa ng mga bagay na ikakatuwa mo. Gugusa siyang gagawa ng mga bagay na ikakasaya mo, ikakaayos mo, ikakaganda ng buhay mo. Kasi ang totoong pagmamahal, grabe. Unconditional love, walang kapalit yun. Hindi mo kailangan mag-effort. Babae ka, kaya nga ginagawa ni God na ang lalaki ang mag-first movie. Kasi yung mga babae maghihintay lang. Kaya that's all I really got from now na. 3 years na akong single. Naghihintay lang talaga ako ng perfect timing ni God. Kasi kahit ang dami na nagano sa akin na lagi na lang akong
tinutokso na mag-asawa na ako kasi anito na edad ko, ganun na ako, mag-asawa na ako kasi nga yung mga magulang ko, bibigyan ko daw ng apo, mga ganun-ganun na kasi tagal na daw, matanda ng mga magulang ko, wala pa silang apo. Basta para sa akin kasi, hinihintay ko lang talaga yung molded person galing kay God. Yung man of God. Kasi woman of God ako eh. Child of God ako. Siyempre gusto ko maging kapartner yung man of God. Molded by God's hand pa rin talaga. Kaya ito, waiting patiently. Kaya ito na masasabi ko. Piliin mong mahalin ang sarili mo. Kasi kapag dumating na yung tamang tao para sa'yo, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo kasi tatanggapin ka. Mawala man siya o alis siya o lukuhin ka man, hindi ka masasaktan. Kasi mas alam mo kung kaano mo kamahal ang sarili mo kaysa sa lalaking yun. Yun. Para sa akin, yun. Wait na lang talaga tayo sa will ni God. Yun na lang talaga. Kaya future self, ito na talaga. Ikaw nang bahala dyan kung paano tayo darating dyan. Kasi itong present mo, dami pang priority sa buhay. Marami pang gustong gawin. Marami pa akong gustong abutin. Kaya if ever man, sa future mo, sa era mo, kung 30 ka na, papanood mo ulit ito, pwede na ka na mag-settle down nun. Basta will ni God. Basta yung timing na. Sige. Pero sa ngayon, ayoko muna i-pressure yung mga 20s life ko ngayon. Kasi, kakalaya pa lang natin sa mga pagsubok. Ngayon lang ako naging malaya sa buong buhay ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng totoong saya sa buhay ko. Kaya itodo ko muna. I-enjoy ko muna to ngayon. So, medyo maaba na tong video na to. Hindi ko alam kung ilang minutes na to pag ini-edit ko. Pero, I just want to say thank you for those people na hiningan ko ng tanong. Ang pag-chat ko pa lang, binigyan nyo na agad ako. So, thank you. Ka-istorbo ko sa mga ginagawa ninyo. Pero binibigyan nyo pa ako ng time para bigyan ako ng tanong. Kasi ito ginagawa ko to para in the future may mababalikan ako. Kasi people change, diba? Year change. Lahat magbabago. Kaya at least kahit pa paano may pattern ako sa buhay ko na ito pala yung nangyari sa akin. Mga nagdaang taon. Social media na nang bumubuhay halos sa mga tao. Di gagamitin na natin to sa kaayusan. Para sa magandang kinabukasan. Diba? Yun talaga. Kailangan i-spread talaga natin yung mga kwento sa buhay natin. Pag may kwento tayo, may kwenta yung buhay natin. Tested to testify. Yun. So, I hope you enjoyed to watch my siguro, may iba magiging boring, ayaw makinig, whatever. Pero, hope so. Kung may makapanood man ito, hope you enjoy. You have learned a lot about my Q&A portion this day. Sana may napulutan kayong aral, tsaka sana may natutunan kayo. Lumapit kayo kay God. Yun talaga yung, prayer talaga kayo. Prayer season. I-build niyo yung relationship ninyo kay God. Kasi ang dami nang nangyari sa mundo ngayon. Ang dami ng mga hindi magagandang karanasan ng bawat isa. So, I hope na makatulong to sa inyo. So, I hope then na ikaw, future self, maging proud ka sa past self mo. Kasi ito, ginagawa ko talaga ang best ko para maging better ka pagdating ng era mo. Kasi, talagang ito social media ngayon gagamitin ko sa kaayusan. Gagamitin ko to for my future. Kasi gumagawa ako nito para sa magkaroon ng kabuluhan yung buhay ko. Na hindi lang wasted talaga. Kasi malay mo, balang araw, pag nakalimutan ko may ganito pala akong rule or goal sa mundo, may mababalikan ako. At ito yun. Ito yun. Yung past mo. At the age of 26 to my future era from the past self era. So, I hope you enjoy. Thank you for your watching, everyone. Thank you for your watching future self. I love you. God bless everyone. Sobra. Thank you. Just keep on praying and have a safe life. Have a good, healthy, and abundantly showering blessings to all of you. I love you. Thank you. God bless. Bye.